100,000 piso. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Althea Ilustre na parang isang simpleng bulong lang. Ngunit sapat na ang bigat para patahimikin ang tatlo niyang kaibigan sa kanilang mesang marmol sa loob ng pinakamagarang coffee shop sa Bonifacio High Street. Malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit mas malamig ang pagkainip na bumabalot sa puso ni Althea. Ang suot niyang damit na galing pa sa Paris at ang mamahaling relo sa kanyang pulso ay parang mga gintong posas lamang. Bawat araw ay pare-pareho, gising, shopping, kain sa labas, at pag-usapan ang buhay ng ibang tao. Isang perpektong buhay na nakakabagot. 100,000. Seryoso ka, Dea? Tanong ni Chloe, habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kaibigan. Ngumisi si Althea, isang ngisi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Itinuro niya ang kanyang daliri sa malaking bintanang salamin ng coffee shop. Sa labas, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, isang lalaki ang mabagal na nagtutulak ng isang kariton na puno ng mga karton, bote, at kung ano-anong kalakal. Pawis na pawis ang lalaki, marungis ang suot na t-shirt, at baka sa bawat hakbang niya ang pagod ng buong maghapon. Para kay Althea, ang lalaki ay parte lang ng tanawin, isang anino na hindi dapat pinapansin. Siya, sabi ni Althea, ang boses ay maihalong panunuya. Tingnan ninyo siya. Ang pustahan, sa loob ng isang buwan, mapapaibig ko siya. Hindi lang basta gusto, ha? In love. Yung tipong handa siyang gawin ang lahat para sa akin. Tumawa ng malakas sina Chloe at Marga. Oh my God, Althea. You're crazy. Anong gagawin mo sa isang mga ngalakal? Pero si Bea, ang pinakatahimik sa grupo, ay umiling lang. Althea, wag naman. Tao yan, hindi laruan. May damdamin din siya. Iwinasiwas lang ni Althea ang kanyang kamay na para bang iwinawaksi ang isang langaw. Oh, please, Bea. Don't be such a killjoy. It's just a game. At isa pa, anong masama doon? For 1 month, he will feel like the luckiest man on earth. Isang magandang babae na tulad ko ang papansin sa kanya. It's a win-win. Sa isip ni Althea, tama siya. Ano nga ba ang mawawala sa lalaki? Isang buwan ng pantasya. At para sa kanya, isang buwan ng aliw, isang kwentong pagtatawanan nila pagkatapos. 100,000 piso na madali niyang kikitain, hindi dahil kailangan niya ang pera, kundi dahil sa karangalan ng pagkapanalo. Ito ang lunas sa kanyang pagkainip. So, deal? Tanong ni Althea, itinaas ang kanyang kilay. Nagkatinginan sina Chloe at Marga at sabay na tumango. Deal. Tumingin si Althea kay Bea. Bumuntong hininga lang si Bea, alam na wala siyang magagawa para pigilan ang kaibigan. Bahala ka, Althea. Sana lang alam mo ang ginagawa mo. Tumayo si Althea, kinuha ang kanyang designer handbag. Of course, I know what I'm doing. Now, if you'll excuse me, may laro na akong kailangang simulan. Lumabas siya ng coffee shop, iniwan ang malamig na hangin at ang mga nagtatawanan niyang kaibigan. Ang init ng araw ay biglang yumakap sa kanya, kasama ang alikabok at ingay ng kalsada. Hinanap ng kanyang mga mata ang lalaking nagtutulak ng kariton. Nandoon pa rin ito, ilang metro na lang ang layo, papatawid sa kabilang kalye. Nagbago ang kilos ni Althea. Ang dating prinsesang mayabang ay naging isang dalagang mukhang naliligaw. Ibinagsak niya ng bahagya ang kanyang mga balikat, at hinayaan ang kaunting hibla ng buhok na tumabing sa kanyang mukha. Naglakad siya ng may kaunting pag-aalinlangan na para bang hindi sanay sa magulong paligid. Tamang-tama sa pagkalkula niya, nang malapit na siya sa lalaki, sinadya niyang mabitawan ang kanyang pitaka. Isang mamahaling leather wallet na gumawa ng mahinang tunog nang bumagsak ito sa semento. Huminto siya at napasinghap, kunwari inagulat at hindi alam ang gagawin. Nakita ng lalaki ang nangyari. Huminto ito sa pagtulak ng kariton at tumingin muna sa kanya, pagkatapos ay sa pitakang nasa sahig. Nag-atubili ito sandali. Nakita ni Althea ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Sige na, pulutin mo, utos niya sa kanyang isip. Gawin mong madali ang lahat para sa akin. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahang yumuko ang lalaki. Ang mga kamay nitong magaspang at may bahid ng dumi ay maingat na pinulot ang pitaka. Hindi niya ito binuksan o sinilip man lang. Tumayo ito at lumapit kay Althea, iniabot ang pitaka.
Sa malapitan, nakita ni Althea ang mukha nito. Pagod. Marungis. Ngunit ang mga mata nito ay malinaw. Mayroong isang uri ng sinseridad doon na hindi pa niya nakikita sa mga lalaking nakakasalamuhan niya sa kanyang magarbong mundo. Miss, nahulog niyo po, sabi ng lalaki. Ang boses nito ay mahina, magalang at may kaunting hiya. Kinuha ni Althea ang pitaka at ibinigay dito ang kanyang pinakamatamis, pinaka-inosenteng ngiti. Ang ngiting pinraktis niya ng maraming beses sa harap ng salamin. Ay, thank you so much. Hindi ko na malayan. Sobrang salamat talaga, sir. You saved me. Namula ng bahagya ang pisngi ng lalaki. Walang anuman po, miss. Yumuko ito ng bahagya at akmang tatalikod na para bumalik sa kanyang kariton. Wait, pigil ni Althea. Ano ng pangalan mo? Lumingon ito, tila nagulat na tinanong pa niya. John po. Jericho po, pero John na lang. John, inulit ni Althea ang pangalan na para bang iyon ang pinakamagandang salita na narinig niya. Ako naman si Althea. Salamat ulit, John. Mumiti lang si John, isang ngiting totoo at hindi kalkulado. Pagkatapos ay tumalikod na ito at itinulak muli ang kanyang kariton, dahan-dahang nawala sa paningin ni Althea. Naiwan si Althea na nakatayo sa gitna ng kalsada, hawak ang kanyang pitaka. Nawala na ang ngiti sa kanyang labi at napalitan ito ng isang malamig na ekspresyon ng tagumpay. Pinagmasdan niya ang papalayong likod ni John, isang walang muwang na tupa na papasok sa bitag ng lobo. Naramdaman niya ang panginginig ng kaunting katuwaan sa kanyang dibdib. Isang katuwaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa wakas, may bago. May mangyayari. Bumalik siya sa isip sa mga kaibigan niyang naghihintay sa loob ng coffee shop. Napangisi siya. Hawak niya sa palad ang simula ng kanyang panalo. Simula na ng laro. Ang sikat ng araw ay parang latigo sa balat ni Jericho. Bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa pagod habang itinutulak niya ang mabigat na kariton sa kahabaan ng isang maalikabok na eskinita sa may bandang payatas. Ang amoy ng nabubulok na basura ay matagal nang naging parte ng kanyang paghinga, at ang ingay ng mga truck at nag-aaway na aso ang musika ng kanyang araw-araw na buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, may ngiti sa mga labi ni John. Isang ngiti na may pangalan, Althea. Mula nang maganap ang insidente ng nahulog na pitaka noong isang linggo, tila nagkaroon ng kulay ang kanyang mundo. Ang imahe ng dalaga, ang makinis nitong balat, ang buhok na kumikinang sa ilalim ng araw, at lalo na ang mga mata nitong tila nangungusap, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Para siyang isang anghel na naligaw sa magulo nilang lugar. Isang anghel na, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay napansin siya. Siya, na isang hamak na mangangalakal. John. Pahingi. Naputol ang kanyang pag-iisip nang may humila sa lailayan ng kanyang t-shirt. Isang batang lalaki, si Nen, na may 5 anyos, ang nakatingala sa kanya, marungis ang mukha pero may ningning sa mga mata. Umiti si John at ginulo ang buhok ng bata. Umupo siya sa gilid ng kalsada at binuksan ang isang supot na papel. Sa loob, isang piraso ng tinapay at isang bote ng tubig, ang tanghalian niya. Hinati niya ang tinapay sa 2. Ibinigay niya ang mas malaking piraso kay Nen. O, dahan-dahan lang sa pagkain, ha, sabi niya habang pinapanood ang bata na halos lunuki ng buo ang tinapay. Habang ninunguya ang sariling pagkain, muling pumasok sa isip niya si Althea. Paano kaya kung makita siya nito sa ganitong kalagayan? Nakaupo sa semento, hinahapo sa pagod, at ang tanging kasama ay isang batang lansangan. Siguradong mandidiri ito. Ang isang tulad niya ay nababagay lamang sa malinis at mabangong mundo. Ang isang tulad niya ay hindi para sa kanya. Pinilit niyang alisin ito sa isip. Isang magandang panaginip lang iyon na nagkataong dumaan sa kanyang maghapon. Excuse me. Sir. Isang boses. Isang pamilyar na boses na parang musika. Napalingon si John at halos mabulunan siya sa kinakaing tinapay. Nakatayo ilang hakbang mula sa kanya si Althea. Ang anghel. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon, pero kahit sa ganoong kasuotan, litaw na litaw ang kanyang ganda at yaman. Ang balat niya ay kumikinang sa ilalim ng araw, at ang buhok niya ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Para siyang isang perla sa gitna ng putikan.
Napatayo si Junjun, agad na pinagpagan ang kanyang maruming pantalon at t-shirt. Isang alon ng hiya ang biglang bumalot sa kanya. Ma'am Althea. Anong ginagawa niyo po rito? Ngumiti si Althea, ang ngiting nakapagpatigil sa tibok ng kanyang puso noong una silang magkita. Huwag mo na akong i-ma'am. Althea na lang. Actually, hinahanap talaga kita. Hindi makapaniwala si Junjun, ako po. Bakit po? Student kasi ako, political science, paliwanag ni Althea. Ang boses ay puno ng kaseryosohan. May research paper kami tungkol sa yun sa buhay ng mga informal waste collectors. Naisip ko, baka pwede mo akong tulungan? Ikaw kasi ang una kong nakilala na ganito ang trabaho. Nakatitig lang si Junjun, isang estudyante. Isang matalinong estudyante na gumagawa ng isang mahalagang pag-aaral. At siya, isang hamak na mangangalakal, ang napili nitong tulungan. Ang paghangang nararamdaman niya ay lalong lumalim at naging isang malaking alon ng respeto. Siyempre po. Naman. Isang karangalan po na makatulong, sagot niya, ang boses ay nanginginig sa tuwa. At doon nagsimula ang lahat. Halos araw-araw, pagkatapos ng klase, pupuntahan ni Althea si Junjun, maglalakad sila habang tinutulak niya ang kariton. Magtatanong si Althea tungkol sa kanyang buhay, kung paano niya tinitiis ang init at pagod, kung magkano ang kinikita niya sa isang araw, kung ano ang mga pangarap niya. At si Junjun, buong puso namang sumasagot. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang matandang tiyahin sa probinsya na pinapadalhan niya ng pera, isang kwentong gawa-gawa niya lang para hindi siya kaawaan. Ikinuwento niya ang pangarap niyang makapag-ipon para makapagtayo ng isang maliit na tindahan para hindi na siya kailangang magbilad sa araw. Sa bawat pag-uusap nila, lalong nahuhulog ang loob ni Junjun, hindi niya nakikita ang anumang pandidiri sa mga mata ni Althea. Sa halip, nakikita niya ay pag-unawa at interes. Hinahayaan siya nitong bumili ng malamig na tubig para sa kanilang dalawa, at hindi ito nagrereklamo kahit sa pinakasimpleng karinderya sila umupo para magpahinga. Para kay Junjun, si Althea ay hindi lang maganda at mayaman, mabuti rin ang kanyang kalooban. Isang anghel sa anyo at sa puso. Isang hapon, pagkatapos ng kanilang pag-uusap, habang pauwi na si Althea, sinabi nito sa kanya, alam mo, Junjun, you're a really good person. Sana mas marami pang katulad mo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Junjun na parang isang bakal na selyo. Buong gabi, hindi siya makatulog. Ang boses ni Althea, ang ngiti nito, ang kabaitan nito lahat ay nagbibigay sa kanya ng isang damdamin na hindi niya panaramdaman kailanman. Pag-asa. Isang matapang at nakakabaliw na pag-asa. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa isang pamilyar na eskinita, may nakita siyang isang maliit na halaman na tumubo sa siwang ng sementadong daan. Sa dulo nito, may isang maliit, dilaw na bulaklak, isang bulaklak na buong tapang na sumibol sa kabila ng marumi at mabato nitong paligid. Naalala niya si Althea. Isang bulaklak sa gitna ng kanyang magulong mundo. Huminto si Junjun, dahan-dahan niyang pinitas ang bulaklak, iniingatan na hindi masira ang mga talulot nito. Hawak niya ito sa kanyang magaspang na palad. Isang simbolo ng isang bagay na imposible pero totoo. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na pinatibay ng ilang linggong pag-asa at paghanga. Hindi na niya kayang itago pa. Bukas, sabi niya sa kanyang sarili habang tinititigan ang munting bulaklak. Bukas, aaminin ko na sa kanya ang lahat. Ang hangin sa parke ay maligamam at amoy ng bagong tabas na damo. Perpekto. Ito ang naisip ni Althea habang nakaupo siya sa isang bench. Ang mga daliri ay walang ganang naglalaro sa strap ng kanyang mamahaling handbag. Sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking puno ng akasya, nakatago ang mga kaibigan niyang sina Chloe at Marga, may hawak na cellphone, handa ng kunan ng video ang pinakahihintay na katapusan. Ang katapusan ng kanyang laro. Isang buwan. Isang buwan na ang lumipas. Isang buwan ng pagkukunwari. Isang buwan ng pagpunta sa mga lugar na hindi niya aakalaing tutuntungan niya, ng pakikinig sa mga kwentong simple at walang kwenta, ng pagngiti sa mga birong hindi naman nakakatawa. Isang buwan ng pagganap bilang isang mabait at mausisang estudyante. At ngayon ang araw ng bayaran. Hindi ang 100,000 pisong pustahan ang mahalaga sa kanya, kundi ang patunay. Ang patunay na kaya niyang kontrolin ang lahat.
na kaya niyang paikutin sa kanyang palad kahit sino. Bea, andyan na siya, bulong ni Bea, na nakaupo sa tabi niya. Si Bea lang ang hindi kasali sa kalokohan, pero naroon siya bilang isang tahimik na saksi. May bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Hindi pinansin ni Althea ang tono ng kaibigan. Itinuon niya ang kanyang paningin sa lalaking papalapit. Si John John. Iba ang itsura nito ngayon. Hindi na ito nakasando na marungis at shorts na kupas. Nakasuot ito ng isang polo shirt na halatang luma na pero malinis at pinlansa ng maigi. Ang kanyang pantalon ay itim, medyo maluwag pero disente. Ang buhok niya ay basa pa at maayos na nasuklay. Naglakad ito papalapit, ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa kanya. Sa isang kamay nito, may hawak itong isang maliit na dilaw na bulaklak. Napangisi si Althea sa kanyang isip. Ang drama naman. Tumayo siya para salubungin ito. Junjun, kanina pa kita hinihintay. Pasensya na, Althea. Medyo natagalan ako, sabi ni Junjun, ang boses ay bahagyang nanginginig. Inabot nito sa kanya ang bulaklak. Para sa iyo. Tinitigan ni Althea ang bulaklak. Isang bulaklak na pinitas lang siguro sa kung saang tabi-tabi. Hinawakan niya ito, nararamdaman ang magaspang na tangkay sa kanyang makinis na palad. Salamat. Ang ganda. May gusto sana akong sabihin sa'yo, Althea. Pagsisimula ni Junjun, huminga ito ng malalim na para bang kumukuha ng lahat ng lakas ng loob sa buong mundo. Ano yon? Tanong ni Althea, pinapanatili ang kanyang malambing na ngiti. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang lente ng kamera na sumisilip mula sa likod ng puno. Simulan na ang palabas. Alam kong imposible. Alam kong langit ka at lupa lang ako, sabi ni Junjun, ang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyon na hindi kayang pekin. Pero sa loob ng isang buwan na nakasama kita, binago mo ang lahat para sa akin. Binigyan mo ako ng pag-asa. Ipinakita mo sa akin na posibleng mangarap ulit. Tumigil ito sandali at nilunok ang sariling laway. Althea, mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung paano o kung bakit, pero iyon ang totoo. Handa akong gawin ang lahat, magtrabaho ng doble, mag-ipon para lang maging karapat-dapat sa iyo. Nakatitig lang si Althea, hinihintay ang kasunod. Iyon na ba iyon? At pagkatapos ay tumawa siya. Hindi isang mahinang tawa. Isang malakas, walang pakundangang halakhak na umalingganggaw sa tahimik na parke. Isang tawang puno ng pangutya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Junjun, ang pag-asa sa mga mata nito ay biglang napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay sakit. Althea. Mahal mo ako, inulit ni Althea, pinupunasan ang isang peking luha sa gilid ng kanyang mata. Oh God! You are priceless, Junjun. Priceless. Binitiwan niya ang dilaw na bulaklak. Bumagsak ito sa kanyang paanan. At pagkatapos, dahan-dahan, mariin niyang inapakan ito. Ang malambot na talulot ay nadurog sa ilalim ng swelas ng kanyang sapatos. Makinig ka, at makinig kang mabuti, dahil minsan ko lang to sasabihin, sabi ni Althea. Ang boses niya ngayon ay malamig at matalas na parang yelo. Laro. Isa lang itong laro. Isang pustahan. Nakita mo ang mga kaibigan ko doon? Itinuro niya ang puno kung saan nagsilabasan na sina Chloe at Marga, tumatawa at nag-aapir. 100,000 pesos. Iyon ang halaga mo. Ang halaga ng katangahan mo. Nakita ni Althea ang unti-unting pagkawala ng lahat ng liwanag sa mga mata ni Junjun, para siyang kandilang biglang hinipan ng hangin. Ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, ngunit walang salitang lumalabas. Akala mo ba talaga papatulan kita? Patuloy ni Althea. Bawat salita ay parang isang sampal. Ako. Si Althea Illuster. Papatol sa isang mangangalakal na amoy basura. Mag-isip ka nga, Junjun, tingnan mo ang sarili mo. At tingnan mo ako. Kailanman, hindi tayo magiging magka-level. Basura ka lang, Junjun. At ang basura, sa basura rin ang bagsak. Si Junjun ay hindi kumikibo. Nakatayo lang siyang parang isang estatwa, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Isang butil ng luha ang nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mata. Dahan-dahan itong gumulong sa kanyang pisngi,
isang tahimik na testimonya sa isang pusong dinurog ng walang awa. O ano? Iiyak ka, kantsaw ni Chloe. Hindi sumagot si Junjun, hindi ito tumingin sa kanila. Dahan-dahan, na parang isang matandang lalaki na pasan ang buong mundo, tumalikod ito. Naglakad ito palayo, hindi mabilis, hindi mabagal. Isang paglalakad na walang direksyon, walang buhay. Nilapitan ni Marga si Althea at iniabot ang isang makapal na bungkos ng pera. Congratulations, bitch! Panalo ka! Kinuha ni Althea ang pera. 100,000. Malamig at walang buhay sa kanyang kamay, tulad ng nararamdaman niya sa loob. Pinanood niya ang papalayong likod ni Junjun. Ang likod na iyon ay mukhang mas payat, mas kuba kaysa dati. Patuloy itong naglakad hanggang sa maging isa na lang maliit na tuldok at tuluyang nilamon ng abalang kalsada. Nawala na ito. Tara, celebrate tayo, sigaw ni Chloe, inakbayan siya. Ngumiti si Althea. Sure. Ngunit habang naglalakad sila palayo sa parke, hindi maalis sa isip niya ang imahe ng likod na iyon. Ang tagumpay ay mailasang abo. Ang pera sa kanyang kamay ay parang walang halaga. Isang kakaibang pakiramdam ng pagkalam ng sikmura, isang klase ng gutom na hindi kayang punan ng pagkain, ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Nanalo siya sa laro. Ngunit sa pagtingin niya sa papalayong anino ni Junjun, hindi niya maiwasang isipin na sa laro na ito, mayroon ding natalo sa kanya. Isang bagay na hindi niya kayang pangalanan, pero alam niyang nawala magpakailanman. 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, maraming pwedeng magbago. Ang dating pagkainip ni Althea ay napalitan ng isang uri ng takot na gumagapang sa kanyang sikmura tuwing umaga. Ang mga shopping trip ay napalitan ng mga pilit na ngiti sa mga business meeting. Ang dating walang katapusang pera ay naging isang numerong paunti ng paunti sa bank statement ng kanilang kumpanya. Ang Illustre Corp, ang imperyong itinayo ng kanyang lolo, ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ay unti-unting gumuho. Hindi ko to magagawa, Papa, sigaw ni Althea. Ang boses ay basag sa loob ng malawak na library ng kanilang mansyon. Ang mga libro sa paligid nila, na dati isimbolo ng karunungan at kapangyarihan, ngayon ay parang mga tahimik na saksi sa kanilang pagbagsak. Si Don Ricardo Illustre, ang kanyang ama na dati tinitingalan niya bilang isang haligi ng lakas, ay nakaupo sa kanyang silya, mukhang mas matanda ng 10 taon. Ang mga balikat nito ay bagsak at ang mga mata ay pagod. Wala na tayong pagpipilian, Althea. Ito na lang ang natitirang paraan. Paraan? Ibebenta niyo ako, Papa. Iyon ang totoo. Ipakakasal niyo ako sa isang lalaking hindi ko mahal para lang isalba ang pangalan natin. Si Marco ay isang mabuting tao, giit ng kanyang ama. At ang pamilya Sandoval ang tanging makakatulong sa atin laban sa kung sinuman ang sumisira sa atin. Isang kalaban na walang pangalan. Iyon ang multong bumabagabag sa kanila sa loob ng 6 na buwan. Isang misteryosong investor na unti-unting binibili ang kanilang mga utang, kinukuha ang kanilang mga kontrata, at sinisira ang kanilang reputasyon. Isang anino na walang mukha pero may matatalas na pangil. Bumukas ang pinto ng library at pumasok si Marco Sandoval. Matangkad, gwapo, at nakasuot ng isang perpektong plansadong suit. Ang ngiti niya ay kasing perpekto ng kanyang itsura, ngunit mayroong lamig sa kanyang mga mata na hindi nababasa ng lahat. Everything okay here? Tanong niya, ang boses ay malumanay. Lumapit siya kay Althea at inilagay ang kamay sa balikat nito. Don't worry, darling. I'll take care of everything. We'll get through this, together. Ang paghipo niya ay hindi nakapagbigay ng kapanatagan kay Althea. Sa halip, naramdaman niya ang pagiging isang pag-aari. Isang magandang tropeo na bahagi ng isang kasunduan. Ngunit wala siyang lakas para pumalag. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata ng kanyang ama. Para sa pamilya. Para sa pangalang Illustre. Iyon na lang ang tanging bagay na natitira sa kanya. Ang gabi ng engagement party ay dumating. Ang hardin ng kanilang mansyon ay ginawang isang paraiso ng mga ilaw, puting bulaklak, at tumutugtog na string quartet. Ang mga bisita, lahat ay mga kilalang tao sa lipunan, ay naglalakad-lakad, may hawak na mga kopita ng tsampag, nagpapalitan ng mga peking papuri at mga makahulugang bulungan. Nakatayo si Althea sa gitna ng lahat, suot ang isang mamahaling gown na parang nakagapos sa kanyang katawan. Si Marco ay nasa kanyang tabi,
ang braso ay nakapulupot sa kanyang baywang na parang isang tanikala. Ngumingiti siya kapag kailangan, tumatango kapag kinakausap, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Sa isang sulok, nakita niya ang kaibigang si Bea, hawak ang isang baso ng juice, ang mga mata nito ay puno ng awa. Si Bea na lang ang natitira sa mga dati niyang kaibigan. Sina Chloe at Marga ay unti-unting lumayo nang magsimulang gumuho ang kanilang yaman. Tanging si Bea ang nanatili, isang tahimik na paalala ng kanyang mga dating kasalanan. Biglang pumasok sa isip niya ang isang imahe, isang nadurog na dilaw na bulaklak sa semento ng isang parke. Iwinaksi niya ito agad. Wala siyang panahon para sa konsensya. "Ladies and gentlemen, may I have your attention please?" Anunsyo ni Don Ricardo sa mikropono, ang boses ay pilit na pinapasigla. Pagkatapos ng maikling talumpati tungkol sa pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya, itinaas niya ang kanyang kopita. "A toast to Olvia and Marco." Clink! 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 Ang tunog ng mga nag-umpugang kopita ay parang tunog ng martilyo na pumupukpok sa huling pako ng kanyang kabaong. Ngunit bago pa man makainom ang lahat, isang biglaang katahimikan ang bumalot sa hardin. Ang musika ay huminto. Ang mga bulungan ay natigil. Lahat ng mga mata ay napako sa entrada ng hardin. Isang lalaki ang dahan-dahang naglalakad papasok. Nakasuot ito ng isang itim na suit na halatang ginawa para lamang sa kanya. Ang sapatos nito ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagel pabalik, at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang kapangyarihan na kayang magpatahimik ng isang buong silid. Sa likod niya ay may dalawang malalaking lalaki na nakasuot din ng itim na suit, mga aninong sumusunod sa bawat hakbang niya. Naglakad siya na parang pag-aari niya ang lugar, ang mga mata ay diretso at malamig. Nilagpasan niya ang mga bisitang humawi para bigyan siya ng daan, na para bang sila ay mga damo lamang sa kanyang landas. Diretso itong naglakad patungo sa entablado kung saan nakatayo sina Althea, Marco at Don Ricardo. "Sino yan?" bulong ng isang bisita. "Hindi ko alam pero mukhang importante." Naramdaman ni Althea ang paghigpit ng hawak ni Marco sa kanyang baywang. Maging ang kanyang ama ay napalunok, ang mukha ay biglang namutla. Huminto ang lalaki ilang talampakan mula sa kanila. Tinitigan niya si Don Ricardo, pagkatapos ay si Marco. At sa huli, ang kanyang mga matang malamig, walang emosyon, at may bahid ng isang bagay na nakakakilabot, ay tumitig kay Althea. Naguguluhan ang isip ni Althea. Mayroong pamilyar sa mukha ng lalaki. Ang hugis ng panga. Ang mga labi. Ngunit impossible. Ang lalaking nasa isip niya ay isang anino mula sa nakaraan, isang hamak na basurang tinapakan niya. Ang lalaking nasa harap niya ay isang hari, isang maninila. Ngumiti ng bahagya ang lalaki, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay nagsalita ito. Ang boses nito ay mas malalim, mas kontrolado, at may bigat na parang yelo. "Congratulations on your engagement, Genius Illustre." Sa sandaling iyon, ang buong mundo ni Althea ay huminto. Ang boses, ang mukha, ang multo ng kanyang kasalanan ay bumalik. Ngunit hindi na ito isang kaluluwang kaawa-awa. Ito ay isang demonyong nag-anyong tao, at narito ito para maningil. John. Ang pangalan niya ay Jericho de Ala. Iyon ang pangalang ibinaon niya sa 56 na taon na ang nakalipas. Ang pangalang isinumpa niya sa gitna ng isang marangyang opisina, kasabay ng pagsigaw na hindi siya magiging isang puppet ng kanyang lolo. Ang pangalang pinalitan niya ng John, isang pangalang simple, malaya at walang bigat ng ginto at dugo. Ngayon, ang pangalang iyon ay ang kanyang sandata. Ang kanyang kalasag. Ang kanyang korona ng mga tinik. Nakatayo si Jericho sa gitna ng hardin, pinapanood ang epekto ng kanyang pagdating. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Don Ricardo. Nakita niya ang halatang pagbabanta sa mga mata ni Marco Sandoval. Ngunit ang tanging mukhang mahalaga sa kanya ay ang mukha ni Althea. Namumutla ito, ang mga labi ay bahagyang nakaawang, at ang mga mata nito, ang parehong mga mata na dati isinasamba niya, ngayon ay salamin ng kanyang pinakamatinding bangungot. Sa isang sulok ng kanyang puso, isang boses ang nagsabi na nasasaktan siyang makita itong takot. Ngunit ang boses na iyon ay matagal nang nalunod sa dagat ng puot at pagkasuklam.
Ang tanging naririnig niya ngayon ay ang alinggaw-gaw ng isang malakas, mapanuyang halakhak sa isang parke. Basura ka lang, Junjun. Isang mahigpit na pagtiim ng panga ang ginawa ni Jericho, isang galit na tanging siya lang ang nakakaramdam. Ang pagbabalik niya ay hindi aksidente. Ito ay isang plano. Matapos ang gabing iyon sa parke, gumuho ang mundo ni Junjun, naglakad siya ng walang direksyon, basang-basa sa ulan, ang puso ay mas malamig pa kaysa sa hanging humahampas sa kanyang balat. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang pangarap. Isa na lang siyang basag na piraso ng pagkatao. Doon, sa pinakamababa at pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana. Sumama ka na sa amin, Senorito Jericho. Panahon na para umuwi. Iyon ang mga tauhan ng kanyang lolo, si Don Felipe de Ala. Ang demonyong kanyang tinalikuran. Ngunit sa sandaling iyon, ang demonyo ang naging kanyang tagapagligtas. Isang kasunduan ang nabuo sa pagitan nila. Ibabalik ni Jericho ang kanyang pangalan at aakuin ang kanyang responsibilidad bilang tagapagmana, at ibibigay naman ni Don Felipe ang lahat ng kapangyarihan na kakailanganin niya para sa isang bagay, paghihiganti. If de Ala, at presume, sabi ni Don Ricardo, na unang nakabawi mula sa pagkabigla. I am Don Ricardo Illustre. I believe you are the man behind our recent business troubles. Ngumiti si Jericho, isang ngiting hindi nakikita sa kanyang mga mata. Troubles, Don Ricardo. I call it aggressive expansion. Lumapit siya, at ang kanyang presensya ay nagdulot ng bigat sa hangin. Pero hindi ako narito para pag-usapan ang nakaraan. Narito ako para mag-alok ng solusyon. Inilahad ni Marco Sandoval ang kanyang kamay. Marco Sandoval. All this fiant. May diin sa salitang fiant, isang pag-aangkin. Ngumiti si Jericho, isang ngiting hindi nakikita sa kanyang mga mata. Troubles, Don Ricardo. I call it aggressive expansion. Lumapit siya, at ang kanyang presensya ay nagdulot ng bigat sa hangin. Pero hindi ako narito para pag-usapan ang nakaraan. Narito ako para mag-alok ng solusyon. Inilahad ni Marco Sandoval ang kanyang kamay. Marco Sandoval. All this fiant. May diin sa salitang fiant, isang pag-aangkin. Tinanggap ni Jericho ang kamay nito. Ang pagkakamay nila ay matatag at puno ng tensyon. Ngunit ang mga mata ni Jericho ay hindi bumitaw sa pagkakatingin kay Althea. I'm aware, sabi niya kay Marco, bago dahan-dahang binitiwan ang kamay nito na para bang dumikit sa isang bagay na marumi. Solusyon, tanong ni Don Ricardo, ang boses ay puno ng pag-asa at pagdududa. Anong klaseng solusyon? Tumingin si Jericho sa paligid, sa mga nagbubulungang bisita, sa marangyang palamuti. Alam nating lahat na ang Illustre Corporation ay nalulunod na sa utang. Isang maling galaw na lang at lulubog na kayo ng tuluyan. Ang kasal na ito, sabi niya, sabay tingin sa magkahawak na kamay ni na Althea at Marco, ay isang pampalubag loob lang. Isang band-aid sa isang malalim na sugat. Naramdaman ni Jericho ang isang masamang kasiyahan nang makita niyang mas lalong namutla si Althea. Alam niyang tama ang hinala niya na ang kasal ay isang desperadong hakbang. Diretsuhin mo na kami, Dim de Ala. Anong gusto mo? Tanong ni Marco, halatang nainis na. Muling ibinalik ni Jericho ang tingin kay Althea. Ang mukha nito ay isang maskara ng pagkalito at takot. Ang dating prinsesang puno ng kayabangan ay wala na. Sa isang saglit, naalala niya ang Althea na kunwari interesado sa kanyang buhay, ang Althea na nakikinig sa kanyang mga simpleng pangarap habang tinutulak niya ang kariton. Isang kasinungalingan, sigaw ng isang bahagi ng kanyang isip. Lahat ng iyon ay isang laro. Iwinaksi niya ang alaala. Pinatigas niya ang kanyang puso. Ito ang sandali ng kanyang paghihiganti. Simple lang ang gusto ko, sabi ni Jericho. Bago siya magpatuloy, sinadya niyang gamitin ang isang parirala na alam niyang tatatak sa isip ni Althea. May research paper akong ginagawa tungkol sa pag-takeover ng mga kumpanya. At ang Illustre Corp. Ang paborito kong case study. Nakita niya ito. Isang kislap ng pagkilala sa mga mata ni Althea. Isang biglaang pag-unawa na nagpatindig ng mga balahibo nito sa batok. Ngayon, sigurado na ito. Siya nga si Junjun.
Handa akong bilhin ang lahat ng utang ng Illustre Corporation. Handa akong mag-invest ng malaking halaga para isalba ito sa pagkalugi. Patuloy ni Jericho, ang boses ay kalmado at makapangyarihan. I will restore it to its former glory and even beyond. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Ang alok ay napakaganda para maging totoo. Si Don Ricardo ay hindi makapaniwala. Maging si Marco ay natigilan, ang isip ay mabilis na nagkalkula. At ano ang kapalit? Tanong ni Don Ricardo, ang boses ay nanginginig. Hindi inalis ni Jericho ang kanyang tingin kay Althea. Pinanood niya ang bawat pagbabago sa ekspresyon nito, ang bawat paglunok, ang bawat panginginig ng mga labi nito. Ito na ang sandali. Ang sandali kung kailan ipapatikim niya dito ang parehong lason na ipinainom nito sa kanya. Ang lason ng pagiging isang bagay, hindi isang tao. Ang presyo ko ay hindi pera, Don Ricardo, sabi ni Jericho, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Ang kasunduan natin kay M. Sandoval, isang kibit-balikat na puno ng pang-insulto, ay kanselado na. Effective immediately. Ano, bulalas ni Marco, hindi na napigilan ang sarili. Wala kang karapatan. I own your biggest creditors, Jim Sandoval. I can make one phone call and your own company will be in trouble every morning. So please, let the adults talk, putol ni Jericho. Ang boses ay hindi tumaas pero puno ng otoridad na nagpatahimik kay Marco. Muli siyang humarap kay Don Ricardo, ngunit ang kanyang mga salita ay para kay Althea. Ang kanyang mga mata ay nakakulong sa mga mata nito, hinahayaan itong makita ang lamig at puot na itinago niya sa loob ng 6 na buwan. I can save your company, sabi niya, ang boses ay halos isang bulong na silang tatlo lang ang nakakarinig. But Ginville Price is your daughter. Katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa isang pagsabog. Nakita ni Jericho ang huling bakas ng kulay na nawala sa mukha ni Althea. Nakita niya ang pagkabigla na naging purong takot. Ito na iyon. Ang eksaktong reaksyon na pinangarap niyang makita sa loob ng 6 na buwan. Ang reaksyon ng isang prinsesang biglang naging isang alipin na ipinagbibili sa merkado. Ngayon, ano ang pakiramdam, Althea? Tanong niya sa kanyang isip habang pinapanatili ang kanyang walang emosyong mukha. Ano ang pakiramdam na maging isang laruan? Ano ang pakiramdam na ang halaga mo ay nakadepende sa desisyon ng iba? Ang dating Junjun na umiyak sa parke ay wala na. Ang lalaking nakatayo ngayon sa harap ni Althea ay si Jericho de Ala. At ang pangalan niya ay ang bagong pangalan ng paghihiganti. Ang hardin na puno ng mga ilaw at bulaklak ay naging isang malamig at tahimik na korte. Ang mga bisita ay unti-unting nagsialisan, nag-iiwan ng mga bulungan at mga matang mapanuri. Ang engagement party ay naging isang pampublikong paglilitis, at si Althea ang nasasakdal. Sa loob ng library ng mansyon, ang hangin ay mas mabigat pa kaysa sa labas. Tanging silang 4 na lang ang natitira, si Althea, ang kanyang amang si Don Ricardo na nakaupo at parang pinagsakluban ng langit at lupa, si Marco na walang magawang nakatayo sa isang sulok na parang isang estatwang walang silbi, at si Jericho. Ang multo ng kanyang nakaraan na ngayon ay ang Diyos ng kanyang kasalukuyan. So, ano ang desisyon ninyo? Tanong ni Jericho, ang boses ay kalmado. Nakaupo siya sa silyang katapat ng kanyang ama, ang mga binti ay nakakrus, na para bang isa lang itong ordinaryong business meeting. The offer is on the table. Hayop ka, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Don Ricardo, puno ng galit at kawalan ng magawa. Tawagin ninyo ako sa kahit anong gusto ninyo, sagot ni Jericho, hindi man lang nagbago ang ekspresyon. Pero hindi niyan mababayaran ang mga utang ninyo. Oras ang kalaban ninyo, Don Ricardo. At ako ang may hawak ng orasan. Tumingin si Althea kay Jericho. Ang lalaking ito ay hindi na si Junjun, ang mga mata nito ay hindi na nagmamakaawa, kundi naniningil. Ipinapatikim nito sa kanya ang parehong lason, ang pakiramdam ng pagiging isang bagay na pwedeng pagpasyahan, isang laro ang pwedeng pagpustahan. At ang pinakamasakit sa lahat, alam ni Althea na sa isang paraan, nararapat lang ito sa kanya. Ito ang aning mula sa binhi ng kalupitan na itinanim niya 6 na buwan na ang nakalipas. May mga kondisyon, sabi ni Jericho, ang tingin ay muling bumalik kay Althea. Kapag naging asawa na kita, Althea, titira ka sa bahay ko. Walang mga kaibigan. Walang parties. Ang credit cards mo, kanselado. You will live is our rules. You will be mine.
Isang pag-aari ng De Ala, tulad ng Illustre Corporation. Bawat salita ay parang isang sampal. Bawat kondisyon ay isang pagyurak sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magmura. Ngunit nang makita niya ang kanyang ama na dahan-dahang napayuko, ang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang sentido, isang bagay ang nagbago sa loob ni Althea. Ang pride. Ang kayabangan. Ang lahat ng bumubuo sa pagiging prinsesa ng Forbes Park ay biglang gumuho at naging abo. Ang tanging natira ay ang isang anak na nakikitang unti-unting nawawasak ang kanyang ama. Huminga siya ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya inisip ang sarili niya. Pumapayag ako. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang hininga. Mahina, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Napatingin si Jericho sa kanya, isang kislap ng sorpresa ang dumaan sa mga mata nito bago ito muling naging malamig. Maging si Don Ricardo ay napaangat ng tingin, puno ng pagtutol. Althea, hindi. Ako ang nag-umpisa nito, Papa, sabi ni Althea. Ang boses ay matatag na ngayon. Tumingin siya diretso kay Jericho. Ako ang tatapos nito. Pumapayag ako sa lahat ng kondisyon mo. Isang ngisi ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Jericho. Isang ngisi ng purong tagumpay. Ang laro ay tapos na. Nanalo na siya. Ngunit bago pa man niya masabi ang kanyang susunod na salita, ang malaking pinto ng library ay bumukas ng walang katok-katok. Isang matandang lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng isang barong na gawa sa pinakamahal na tela, may hawak na isang baston na may ulong pilak, at ang bawat hakbang niya ay may bigat ng isang hari. Ang kanyang buhok ay puting-puti na, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng isang lamig na mas nakakakilabot pa kaysa kay Jericho. Ang hangin sa silid ay biglang bumigat na para bang ninakaw ng matanda ang lahat ng oxygen. Napahinto ang lahat. Maging si Jericho ay biglang napatayo, ang postura ay hindi nakampante kundi alerto. Ang dating maninila ay biglang naging isang batang napagalitan. Lolo, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Jericho, puno ng pagtataka. Hindi pinansin ng matanda ang kanyang apo. Ang mga mata nito ay diretso sa mga ilustre, tinitimbang sila, hinuhusgahan sila, at hinahatulan sila sa isang tingin lang. Siya si Don Felipe de Ala. Ang alamat. Ang halimaw sa mundo ng korporasyon. Isang kahanga-hangang palabas, sabi ni Don Felipe, ang boses ay kalmado ngunit may alinggaw-ngaw ng kapangyarihan. Lumakad siya papalapit, ang tunog ng kanyang baston sa sahig na gawa sa kahoy ang tanging ingay sa silid. Huminto siya sa tabi ni Jericho. Tumingin siya sa kanyang apo at pagkatapos ay isang maliit at mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tapos ka na bang maglaro, apo? Tanong niya. Ang boses ay parang isang bulong na lason. Magaling. Magaling kang aso na sumunod sa utos. Ngayon, oras na para sa totoong laban. Nalaglag ang panga ni Althea. Maging si Jericho ay natigilan, ang mukha ay nagpapakita ng purong pagkalito at dahan-dahang nagiging galit. Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Tumawa ng mahina si Don Felipe. Ang paghihiganti mo para sa durog mong puso. Isang magandang dahilan. Isang magandang pabalat para sa tunay kong layunin. Humarap siya sa mga ilustre, ang mga mata ay nag-aapoy sa isang matagal ng tinagong puot. Ang paghihiganti ay hindi para sa isang buwan ng panloloko, bata. Ang paghihiganti ko ay para sa 30 taon ng pagtataksil. Ang away na ito ay sa pagitan ko at ng ama mo, Ricardo. Isang away na sinimulan niya noong mga bata pa kami. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Althea ang lahat sa isang nakakawasak na kalinawan. Ang pag-atake sa kanilang kumpanya. Ang pagdating ni Jericho. Ang alok nito. Lahat ay isang malaki at kalkuladong plano. Isang laro sa loob ng isa pang laro. At si Jericho, ang lalaking kinatatakutan niya, ay isa lang palang tauhan. Isang piyesa sa chessboard. Isang panabing usok para sa isang mas malaki at mas nakakatakot na apoy. Hindi ka narito para isalba ang kumpanyang ito, sabi ni Don Felipe. Ang boses ay umalinggaw na parang isang hatol. Narito ako para durugin ito. Para kunin ang lahat ng pag-aari ninyo hanggang sa huling sentimo. Para iparanas sa iyo, Ricardo, ang parehong kahihiyan na ipinaranas mo sa akin 30 taon na ang nakalipas. Itinukod ni Don Felipe ang kanyang baston sa sahig.
Bibigyan ko kayo ng 24 na oras. Ibigay ninyo sa akin ang lahat ng shares ng Illustre Corporation nang walang anumang kondisyon. Kung hindi, isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Ipapakita ko sa buong mundo ang lahat ng ebidensya ng pandaraya sa buwis at corporate fraud na ginawa mo, Ricardo. Titiyakin kong mabubulok ka sa kulungan. Ang bayahe pabalik sa De Ala Tower ay isang mahaba at tahimik na pagtitiis. Nakaupo si Jericho sa malambot na leather seat ng kanyang Rolls-Royce, ngunit ang pakiramdam niya ay nakaupo siya sa isang trono ng mga tinik. Sa kanyang tabi, ang kanyang lolo, si Don Felipe, ay kalmadong nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na parabang mga hiyas lamang na bahagi ng kanyang koleksyon. Para kay Don Felipe, tapos na ang gabi. Isang matagumpay na operasyon. Para kay Jericho, ngayon palang nagsisimula ang digmaan. Isang tauhan. Isang puppet. Isang aso. Ang mga salita ng kanyang lolo ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan, bawat isa ay isang sampal sa kanyang ego, isang lason sa kanyang dugo. Ang paghihiganti na kanyang iningatan, inalagaan, at pinakawalan na parang isang mabangis na hayop ay hindi pala sa kanya. Ito ay isang hayop na matagal ng pag-aari ng kanyang lolo. Pagdating nila sa penthouse office ni Don Felipe, isang silid na mas malaki pa sa buong bahay ng mga Illustre, na may tanawin ng buong Metro Manila, hindi na napigilan ni Jericho ang sarili. Ginamit niyo ako, sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at kahihiyan. Lahat ng ito ang pagbabalik ko, ang pagsira sa Illustre, isang malaking kasinungalingan lang. Humarap sa kanya si Don Felipe, ang mukha ay hindi nababahala. Sa halip, mayroon itong bakas ng pagkadismaya. Kasinungalingan? Hindi, apo. Estratehiya. Ang mga sundalo sa digmaan ay hindi kailangang malaman ang buong plano ng general. Ang kailangan lang nilang gawin ay sundin ang utos. Hindi ako sundalo ninyo, giit ni Jericho, hinampas ang mesa na gawa sa mahogany. May sarili akong dahilan. May ginawa sila sa akin. Ang ginawa nila sa iyo. Tumawa ng mahina si Don Felipe, isang tawang puno ng pang-iinsulto. Isang buwan? Dinurog nila ang puso mo sa loob ng isang buwan? Hayaan mong ikwento ko sa iyo kung ano ang ginawa ng ama niya sa akin 30 taon na ang nakalipas. Umupo ang matanda sa kanyang silya na parang isang hari sa kanyang trono. Si Ricardo Illustre ang pinakamatalik kong kaibigan. Magkasama kaming nangarap, magkasama kaming nagsimula sa wala. Mayroon kaming isang ideya, isang konsepto para sa isang kumpanya na babago sa industriya. Ako ang utak, siya ang tagapagsalita. Nagtiwala ako sa kanya ng buong buo. Tumingin si Don Felipe sa malayo, ang mga mata ay naglalakbay pabalik sa isang masakit na nakaraan. Ngunit habang ako'y abala sa pagbuo ng pundasyon, siya na may abala sa paglalagari sa mga paa ng upuan ko. Isang araw, nagising na lang ako na wala na ang lahat. Ang ideya, ang mga investor, ang pangalan ng kumpanya lahat ay ninakaw niya. Iniwan niya akong walang-wala, pinagtatawanan ng lahat. Itinayo niya ang Illustre Corporation sa ibabaw ng mga abo ng aking mga pangarap at sa ibabaw ng aming pagkakaibigan. Tumingin siya muli kay Jericho, ang mga mata ay nag-aapoy. Kaya huwag mo akong kausapin tungkol sa isang buwan ng sakit, apo. Ang sa iyo ay isang sugat lang. Ang sa akin ay isang kanser na kinain ang kaluluwa ko sa loob ng 30 taon. Natahimik si Jericho. Ang bigat ng kwento ng kanyang lolo ay tumama sa kanya. Ngunit sa halip na makaramdam ng pakikiisa sa galit nito, isang ibang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Althea sa library. Ang mukha na puno ng takot, hindi kayabangan. Ang mukha na handang isakripisyo ang sarili para sa kanyang ama. Ang mukha ng isang babaeng, tulad niya, ay naging biktima rin sa isang larong hindi niya naiintindihan. Mata sa mata, naisip niya. Ngunit ito ay isang kaluluwa para sa isang galos. Ang paghihiganti niya ay maihangganan sana. Saktan si Althea. Iparamdam sa kanya ang kahihiyan. Ngunit hindi ang wasakin ang buong pamilya nito. Hindi ang ipakulong ang ama nito. Hindi ang durugin sila hanggang sa maging alabo. Ito ay hindi na paghihiganti. Ito ay pagpuksa. Tama na ito, Lolo, sabi ni Jericho, ang boses ay mas kalmado na ngunit mas matatag. Nakuha na ninyo ang gusto ninyo. Napabagsak na ninyo sila.
Huwag na ninyo silang ituloy sa kulungan. Hindi, mariing sagot ni Don Felipe. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita si Ricardo na nagmamakaawa sa aking paanan. Iyon ang presyo ng kanyang pagtataksil. Napagtanto ni Jericho na wala siyang laban. Ang kanyang lolo ay isang pader na hindi kayang tibagin ng pangangatuwiran. Isang puwersa ng kalikasan na hindi mapipigilan. Kung lalabanan niya ito ng harapan, pareho silang matatalo. Kailangan niya ng ibang paraan. Huminga siya ng malalim. Ibinaba niya ang kanyang balikat. Inayos niya ang kanyang mukha upang maging isang maskara ng pagsuko. Naiintindihan ko po, lolo. Nagulat si Don Felipe. Anong sabi mo? Sabi ko po, naiintindihan ko, ulit ni Jericho. Tama po kayo. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa akin. Tungkol na ito sa pamilya. Sa pangalan ng Diala. Kung ano po ang desisyon ninyo, susundin ko. Isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa mukha ni Don Felipe. Mabuti. Mabuti at natuto ka na sa wakas kung saan ka dapat lumugar. Umalis si Jericho sa opisina ng kanyang lolo, dala ang bigat ng isang huwad na pagkatalo. Naglakad siya patungo sa sarili niyang opisina sa kabilang dulo ng palapag. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang noo dito. Napapikit siya. Ang imahe ni Althea ay bumalik na naman, umiiyak, nagmamakaawa. Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Ang paghihiganti niya ang nagdala sa kanila sa bingit na ito. Responsibilidad niyang ilayo sila. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Mayroon siyang isang alas. Isang alas na hindi alam ng kanyang lolo. Ang taong hindi parte ng lumang away ng mga pamilya. Ang taong puno ng kasakiman at mga sikreto. Si Marco Sandoval. Nagdial siya ng isang numero. Isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Leo, si Jericho to, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Sir, anong may paglilingkod ko? Tumingin si Jericho sa bintana, sa syudad na natutulog sa ilalim niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Kailangan kong malaman ang lahat ng baho ni Marco Sandoval. Lahat ng hidden accounts, lahat ng illegal transactions, lahat ng kalokohan niya sa negosyo at personal na buhay. I want everything. And I want it now. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga ilustre ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ang mga katulong ay naglalakad ng dahan-dahan na parang mga anino, takot na gumawa ng anumang ingay. Ang mga mamahaling florera ay tila mga urnong naglalaman ng abo ng kanilang dating karangyaan. Ang bawat sulok ay may dalang alaala ng isang buhay na ninakaw sa kanila. Ito ang punto ng lahat ay nawala. Para kay Althea, ang pakiramdam ay parang mabagal na pagkalunod. Ang ultimatum ni Don Felipe de Ala ay isang malaking bato na nakatali sa kanyang mga paa. Hinihila siya pababa sa madilim na kalaliman. 24 na oras. Isang araw na lang ang natitira bago tuluyang maging pag-aari ng mga Diala ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya o bago makulong ang kanyang ama. Nakita niya ang epekto nito sa kanyang papa. Si Don Ricardo, ang lalaking dati puno ng kumpiyansa at lakas, ay madalas na lang ngayong nakaupo sa kanyang silya sa library, nakatitig sa kawalan, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi na ito halos kumakain o nagsasalita. Ang dating haligi ng kanilang pamilya ay naging isang babasaging figura na anumang oras ay maaaring mabasag. At si Althea ang tagapulot ng bawat piraso. Pinakamasakit sa lahat ay ang paniniwala na si Jericho ay kasabwat sa lahat ng ito. Ang pagsuko nito sa harap ng lolo nito ay isang patunay na pinili na nito ang kanyang pamilya, ang kanyang dugo. Pinili nitong tapusin ang pagwasak sa kanila. Ang maliit na pag-asa na baka may natitira pang Junjun sa loob ng halimaw na si Jericho de Ala ay tuluyan ng namatay. Nag-iisa na lang talaga siya. Isang umaga, habang naghahanda siya ng almusal para sa kanyang ama, pumasok si Marco sa kusina. Ang dating perpektong ayos nito ay napalitan ng gusot na damit at desperadong mga mata. Althea, kailangan nating mag-usap, sabi nito, ang boses ay apurado. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Marco, sagot ni Althea. Hindi man lang ito tinitingnan. Mayroon pa, giit ni Marco, hinawakan ang kanyang braso. May paraan pa para makabawi tayo. May mga assets ako sa ibang bansa na hindi kayang galawin ng mga Diala.
Pero kailangan ko ng karagdagang pondo. Ang mga alahas mo, ang mga personal na accounts mo kung ililipat mo sa pangalan ko, kaya kong palagin. Kaya nating magsimula ulit. Sa ibang bansa. Tayong dalawa lang. Tumingin si Althea sa kamay ni Marco na nakahawak sa kanya, pagkatapos ay sa mga mata nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang tunay na anyo nito. Hindi ang isang mapagmahal na friend. Hindi ang isang business partner. Kundi isang daga na naghahanap ng huling piraso ng keso bago tuluyang lumubog ang barko. Ang kasakiman sa mga mata nito ay hindi maitatago. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nito sa kanyang braso. Ang pamilya ko ay nawawasak, Marco. Ang ama ko ay maaaring makulong. At ang tanging iniisip mo ay ang pera ko. Pera natin, Althea, pagtatama ni Marco, ang boses ay tumataas na. Hindi mo ba naiintindihan? Tapos na tayo dito. Tapos na ang mga ilustre. Ang diala ang nanalo. Ngayon, ang bawat isa ay kailangang iligtas ang sarili niya. Sa sandaling iyon, isang malamig na kapayapaan ang bumalot kay Althea. Ang huling piraso ng kanyang lumang buhay, ang huwad na relasyon kay Marco, ay tuluyan ng natanggal. Wala nang bigat. Wala nang pagkukunwari. Tanging ang hubad at masakit na katotohanan. Umalis ka na, Marco, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na hindi matitinag. Umalis ka na sa pamamahay ko. Galit na umalis si Marco, nag-iwan ng mga banta at sumpa. Ngunit hindi na ito narinig ni Althea. Ang tanging naririnig niya ay ang katahimikan ng isang buhay na nawala. Kinahapunan, hindi niya alam kung bakit, ngunit dinala siya ng kanyang mga paa sa labas ng mansyon. Nag-commute siya, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming taon. Naglakad siya sa mga kalsadang hindi pamilyar. Dinala siya ng kanyang alaala sa isang lugar na kinasusuklaman niya, ngunit hindi niya malimutan. Ang lugar malapit sa payatas. Nakatayo siya sa isang eskinita, ang amoy ng basura at alikabok ay dumadampi sa kanyang mukha. Dito siya nagpanggap bilang isang estudyante. Dito niya pinaniwala ang isang inosenteng tao. Dito nagsimula ang lahat ng kasalanan niya. Tumingin siya sa paligid, sa mga batang naglalaro sa kalsada, sa mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Ang kanilang mga problema ay totoo, gutom, pagod, sakit. Ang mga problema niya dati, pagkainip, kayabangan, ay parang isang masamang biro. Umupo siya sa isang gilid, hindi alintana ang dumi. Dito niya naramdaman ang tunay na bigat ng kanyang pagkatalo. Hindi ang pera o ang mansyon, kundi ang pagkawala ng kanyang dangal, ng kanyang pagkatao. Althea. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Si Bie. Ang tanging kaibigan na hindi siya iniwan. Lumapit ito at umupo sa tabi niya, hindi nagtanong, hindi nang husga. Inabutan lang siya nito ng isang bote ng tubig. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Bea, aminado ni Althea. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Wala na ang lahat. At kasalanan ko. Hindi mo kasalanan ang lahat, Dea, sabi ni Bea. Pero mayroon kang pagkakataon na itama ang kaya mong itama. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanya. Hindi na niya kayang ibalik ang pera. Hindi na niya kayang labanan ang kapangyarihan ng mga diala. Ngunit may isang bagay siyang kayang gawin. Ang ipaglaban ang katotohanan. Gabi na nang umuwi si Althea. Ang kanyang puso ay mabigat pa rin, ngunit may bago ng apoy na nagsisimulang mag-alab sa loob nito. Hindi na apoy ng galit o pagsisisi, kundi apoy ng determinasyon. Pumasok siya sa library ng kanyang ama. Natutulog ito sa kanyang silya, ang mukha ay puno ng pag-aalala kahit sa pagtulog. Nagsimulang maglinis si Althea ng mga nagkalat na papel sa mesa. Mga lumang dokumento, mga financial report. At pagkatapos, sa ilalim ng isang tumpok ng mga folder, may nakita siyang isang manipis at luma ng sobre. Walang marka, ngunit tila mahalaga. Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang piraso ng papel, sulat kamay. Mga kopya ng mga liham. Binasa niya ang mga ito. Ang mga sulat ay sa pagitan ng isang batang Ricardo Ilustre at isang batang Felipe de Ala, 30 taon na ang nakalipas. Ito ay tungkol sa kanilang pinagsamahang negosyo. Ngunit ang nilalaman ay iba sa kwento ni Don Felipe. Ang mga sulat ay nagpapakita ng isang malaking hindi pagkakaunawaan, isang third party na nagmanyobra sa kanila,
isang pagtataksil na hindi pala ginawa ng kanyang ama. May isang nawawalang piraso sa kwento. Isang katotohanang hindi alam ng mga diala. Hawak ni Althea ang mga papel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito makakapagligtas sa kanilang kumpanya. Hindi nito mapipigilan ang ultimatum. Ngunit kaya nitong ibalik ang isang bagay na mas mahalaga pa sa pera. Ang dangal ng kanyang ama. Ang boardroom ng Diala Tower ay parang isang nagielong katedral na gawa sa salamin at bakal. Sa labas ng bintana, ang buong syudad ay nasa paanan nila, isang malawak na tapiserya ng mga ilaw at buhay na pag-aari ng mga Diala. Sa loob, ang hangin ay malamig at walang buhay, amoy ng mamahaling leather, kahoy at nalalapit na kamatayan. Sa dulo ng isang napakahabang mesa, nakaupo si Don Felipe Diala, ang hari sa kanyang trono. Ang kanyang mga abogado, mga lalaking nakaitim na suit na parang mga buitre, ay tahimik na nag-aayos ng mga dokumento, ang death certificate ng Ilustre Corporation. Sa kabilang dulo, si Don Ricardo Ilustre ay parang isang multo, ang balat ay kulay abo, ang mga mata ay walang laman. Sa tabi niya, si Althea ay nakaupo ng tuwid. Nakasuot lang siya ng simpleng itim na bestida at ang buhok niya ay nakatali lang sa isang mababang ponytail. Wala na ang mga alahas. Wala na ang mamahaling makeup. Ang tanging natitira ay isang payat na mukha, mga matang may maitim na bilog sa ilalim, at isang determinasyon na parang apoy na pilit na pinapanatiling buhay sa gitna ng isang bagyo. Ang oras ay dumating na. Ang huling minuto ng kanilang 24 na oras na ultimatum. Well, sabi ni Don Felipe, tinignan ang kanyang relos na kumikinang. I believe we're ready. Ipagpatuloy na. Kinuha ng isang abogado ang isang pluma at isang makapal na dokumento at dahan-dahang inilapag ito sa harap ni Don Ricardo. Ang final deed of assignment. Ang pagsuko ng lahat. Ngunit bago pa man mahawakan ni Don Ricardo ang pluma, nagsalita si Althea. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay pumutol sa katahimikan na parang isang kutsilyo. Sandali lang po. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Si Don Felipe ay tumingin sa kanya na maihalong pagkainip. Ano pa ang kailangan mo, Hija? Wala nang pwedeng pag-usapan. Tumayo si Althea. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Hindi po ako narito para pag-usapan ang pera. O ang kumpanya. Alam ko pong tapos na ang laban na iyon. Napangisi si Marco Sandoval na nakatayo sa isang sulok na parang isang alagad ni Don Felipe. Kawawa ka naman, Althea. Trying to save the sinking ship with fairy tales. Hindi pinansin ni Althea si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Don Felipe. Narito po ako para pag-usapan ang katotohanan. Mula sa kanyang simpleng handbag, kinuha niya ang isang luma at naninilaw na sobre. Maingat niyang inilabas ang mga nakatuping papel sa loob at inilatag ang mga ito sa makintab na mesa. Ang kanyang huling baraha. 30 taon, pagsisimula niya, ang boses ay matatag. 30 taon po ninyong kinamuhian ang ama ko. 30 taon kayong naniwala na tinraidor niya kayo. Naninakaw niya ang pangarap ninyo. Dahil iyon ang totoo, malamig na sagot ni Don Felipe. Hindi po, pagtanggi ni Althea. Ang totoo po ay pareho kayong biktima. Itinuro niya ang mga sulat. Ito po ang mga kopya ng liham ninyo sa isa't isa noong mga panahong iyon. Nag-usap kayo. Nagkasundo kayo. Ngunit may isang tao sa pagitan ninyo. Isang business associate na pinagkatiwalaan ninyong dalawa. Siya ang nagdala ng mga mensahe. Siya ang nagbago ng mga salita. Siya ang nagtanim ng mga kasinungalingan para wasakin kayo at suluhin ang proyekto para sa kanyang sarili. Isinalaysay niya ang lahat ng nabasa niya, ang kwento ng dalawang magkaibigan na sinira ng kasinungalingan ng ibang tao. Hindi niya hiniling na maniwala sila. Isinalaysay lang niya ang katotohanan na natuklasan niya sa mga papel. Sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang isang kislap ng pagbabago sa mga mata ni Don Felipe. Isang pag-aalinlangan. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng pride na kasing tigas ng bakal. Isang magandang kwento. Ngunit hindi nito mababago ang mga numero sa papel. Hindi nito mababago ang katotohanang nalugi ako at siya ang yumaman. Tumingin si Althea sa kanyang ama, na ngayon ay nakatingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha at paghanga.
Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Don Felipe. Alam ko po, sabi niya, ang boses ay basag na. Alam ko pong huli na ang lahat para sa kumpanya. At hindi ko po hinihiling na patawarin ninyo ang pamilya ko. Ang hangad ko lang po ay malaman ninyo na ang lalaking kinamumuhian ninyo sa loob ng 30 taon ay hindi ang halimaw na inakala ninyo. Pinunasan niya ang isang luha na pumatak sa kanyang pisngi. Sige po. Tapusin na ninyo ang kailangan ninyong tapusin. Umupo siya muli, ang lakas ay tuluyan ng nawala sa kanyang katawan. Ginawa na niya ang kanyang magagawa. Ipinaglaban niya, hindi ang kanilang yaman, kundi ang kanilang dangal. Natahimik ang buong silid. Maging ang mga abogado ay hindi gumagalaw. Ngunit si Don Felipe, pagkatapos ng isang mahabang sandali, ay tumigas muli ang mukha. Ang pride ay mas malakas kaysa sa katotohanan. Proceed, utos niya sa kanyang abogado, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Tapusin na natin to. Muling kinuha ng abogado ang pluma. Muli itong inabot kay Don Ricardo. Ito na ang katapusan. Ang tunog ng pluma na gumagasgas sa papel ang magiging huling tunog ng kanilang mundo. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng pluma sa papel. Blag! Ang malaking pinto ng boardroom ay bumukas ng malakas, bumangga sa pader. Lahat ay napalingon sa gulat. Nakatayo sa bukana ng pinto si Jericho. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba sa pagod, ang kanyang suwit ay bahagyang gusot, at ang kanyang mukha ay isang bagyo ng mga emosyon, galit, pagsisisi, at isang desperadong determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pluma sa kamay ni Don Ricardo. Itigil niyo, hine! Ang sigaw ni Jericho ay parang isang kidlat na gumuhit sa nagielong hangin ng boardroom. Lahat ng galaw ay huminto. Ang pluma ay nanigas sa kamay ni Don Ricardo. Ang mga abogado ay natigilan. Maging si Don Felipe ay napatingin sa kanyang apo, ang mga mata ay nanlilisik sa galit dahil sa biglaang pagsuway. Pumasok si Jericho sa silid, ang bawat hakbang ay may bigat. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang lolo o sa mga ilustre. Ang mga ito ay nakapako sa isang tao lang, si Marco Sandoval. Ano nang ibig sabihin nito, Jericho, sita ni Don Felipe, ang boses ay mababa at nagbabanta. Umalis ka rito. Hindi pinansin ni Jericho ang kanyang lolo. Naglakad siya patungo sa isang bakanting upuan sa mesa at inilapag ang kanyang laptop. Pasensya na sa abala, sabi niya sa lahat, ngunit ang tono niya ay hindi humihingi ng paumanhin. Mayroon lang akong isang maikling presentasyon bago ninyo tuluyang pirmahan ang katapusan ng isang pamilya. Ikinonekta niya ang kanyang laptop sa malaking screen sa dingding. Sa isang click, ang logo ng De Ala Corporation ay nawala at napalitan ng isang spreadsheet. Mga numero, mga petsa, mga pangalan ng mga bangko sa ibang bansa. Marco, sabi ni Jericho, sa wakas ay tinitingnan na ito. Pamilyar ka ba sa mga ito? Namutla si Marco. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga, tanong ni Jericho. Dahil ang mga ito ay mga bank statement mula sa mga dummy corporation na nakapangalan sa mga kamag-anak mo. Mga kumpanyang tumatanggap ng malalaking halaga mula sa teka, ano nga ba ito? Mula sa mga supplier ng Illustre Corporation. At mula rin sa mga supplier ng Sandoval Holdings. Interesting, di ba? Sunod-sunod na mga dokumento ang lumabas sa screen. Mga peking invoice. Mga pinirmahang kontrata na may mga nakatagong probisyon. Isang malinaw na bakas ng pagnanakaw at pandaraya na ginawa sa loob ng maraming taon. Si Marco ay hindi lang pala isang sakim na oportunista. Isa siyang magnanakaw na matagal nang niloloko ang parehong pamilya, ang mga ilustre at ang sarili niyang pamilya. Sinungaling, sigaw ni Marco, ang boses ay nanginginig sa takot. Gawa-gawa mo lang lahat yan. Kung gayon, hindi mo siguro mamasamain kung tatawag ako sa Securities and Exchange Commission para i-verify ang lahat ng ito. Tama, hamon ni Jericho. Kinuha niya ang kanyang cellphone. O mas gusto mo ang ibis na lang? Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng tapang ni Marco. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng matatakbuhan. Ngunit ang mga pinto ay binabantayan na ng mga security personnel na kasunod ni Jericho. Lolo, baling ni Jericho sa kanyang lolo na ngayon ay nakatingin sa kanya, ang mukha ay isang maskara ng hindi makapaniwalang galit. Ito ang lalaking pinagkatiwalaan ninyo.
Isang ahas na kumakagat sa kamay na nagpapakain sa kanya. Security, utos ni Jericho. Dalhin ninyo si Kim Sandoval. Habang kinakalagad palabas si Marco na nagsisisigaw at nagpupumiglas, ang atensyon ni Jericho ay bumaling na sa tunay na dahilan kung bakit siya naroon. Tumingin siya kay Althea. Si Althea ay nakatingin sa kanya, ang mga mata ay malaki at puno ng pagkalito. Ang galit na inaasahan niyang makita ay wala roon. Sa halip, ang nakita niya ay isang malalim na pagtatanong. Huminga ng malalim si Jericho. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Ang harapin ang sarili niyang kasalanan. Althea, sabi niya, at sa pagsambit niya ng pangalan nito, ang boses niya ay nawala ng lamig at napalitan ng isang pamilyar na init. Nagkamali ako. Nakatitig lang si Althea, naghihintay. Nabulag ako ng galit, patuloy ni Jericho. Hinayaan kong kainin ng paghihiganti ang buong pagkatao ko. Hinayaan kong gamitin ako para sa isang away na mas malaki pa sa akin. Ang sakit na ipinadama mo sa akin, ginamit ko itong dahilan para saktan ka ng higit pa. At para doon patawarin mo sana ako. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Jericho. Isang luhang totoo, hindi dala ng pagkatalo, kundi ng malalim na pagsisisi. Ang sinabi ko sa parke 6 na buwan na ang nakalipas, bawat salita ay totoo. Mahal kita noon, Althea. At sa kabila ng lahat ng galit at sakit, sa kabila ng lahat ng pagpapanggap ko, bilang isang halimaw, mahal pa rin kita ngayon. Tumingin siya sa kanyang lolo at pagkatapos ay kay Don Ricardo. Handa kong isuko ang lahat. Ang posisyon ko sa diala, ang mana ko lahat. Para lang itama ang lahat ng ito. Walang hiya ka, sigaw ni Don Felipe, sa wakas ay nahanap na ang kanyang boses. Tumayo ito, ang kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang baston. Tinatredor mo ang sarili mong pamilya. Ang sarili mong dugo. Para sa anak ng isang taong sumira sa buhay ko. Hindi ko siya tinatredor, lolo, sagot ni Jericho, nakatingin ng diretso sa mata ng matanda. Ibinabalik ko lang ang dangal sa pangalan natin. Hindi ako mamumuno sa isang imperyong itinayo sa ibabaw ng pagkasira ng ibang tao. Hindi iyon ang diala na gusto kong pamunuan. Ang mga salita ay parang isang sampal kay Don Felipe. Ang katotohanang isiniwalat ni Althea kanina tungkol sa nakaraan at ngayon, ang pagsuway ng kanyang sariling tagapagmana, ang pundasyon ng kanyang hinaharap. Ang dalawang haligi ng kanyang mundo ay gumuho ng sabay-sabay. Hinawakan ni Don Felipe ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay biglang namula at pagkatapos ay naging kulay abo. Ang kanyang paghinga ay naging hirap. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Lolo, sigaw ni Jericho. Bago pa man may makalapit, ang matanda ay bumagsak sa sahig na parang isang puno na nawalan ng ugat. Nagsimula ang kaguluhan. Tumawag kayo ng ambulansya. Medic! Kailangan natin ng medic. Ang mga abogado ay nataranta. Ang mga security ay pumasok. Sa gitna ng lahat ng ingay at pag-aalala, ang mundo ay tila huminto para sa dalawang tao. Si Jericho at si Althea. Nagkatinginan sila sa gitna ng kaguluhan. Ang lahat ng maskara ay wala na. Ang lahat ng laro ay tapos na. Ang tanging natitira ay dalawang kaluluwang nasaktan, nagkamali at ngayon ay nakatayo sa gitna ng mga guho ng kanilang mga mundo. Walang salitang namagitan. Tanging isang tingin. Isang tingin na puno ng sakit, pagsisisi, pag-unawa, at isang maliit, nanginginig na tanong kung mayroon pa bang natitirang pwedeng buuin mula sa lahat ng nasira. Ang amoy ng ospital, isang pinaghalong antiseptic, gamot, at tahimik na pag-aalala, ang bumalot sa lahat. Ang dating makapangyarihang boardroom ay napalitan ng isang mahaba at puting pasilyo sa labas ng intensive care unit. Dito, lahat ay pantay-pantay. Ang yaman at kapangyarihan ay walang silbi sa harap ng nag-aagaw buhay na pintuan ng Ilang oras na ang lumipas. Ang kaguluhan ay napalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Sa isang dulo ng pasilyo, nakaupo si Don Ricardo, ang ulo ay nakasandal sa pader. Sa tabi niya, si Althea ay tahimik na nakahawak sa kanyang kamay. Ang galit at sama ng loob sa pagitan ng mag-ama ay natunauna, napalitan ng isang payak na pangunawa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Don Ricardo ang kanyang anak hindi bilang isang prinsesa na kailangang protektahan, kundi bilang isang babaeng may lakas na hindi niya kailanman inakala. At sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang kanyang ama,
hindi bilang isang bigong negosyante, kundi bilang isang tao na nagkamali pero minahal siya ng buong puso. Sa kabilang dulo, mag-isang nakaupo si Jericho, ang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Bawat tunog mula sa loob ng AC ay parang isang martilyo sa kanyang dibdib. Kung may mangyaring masama sa kanyang lolo, kasalanan niya ito. Ang kanyang pagsuway, ang kanyang pagtatapat ito ang mga bala na tumama sa puso ng matanda. Ngunit kung hindi niya ginawa iyon, ang konsensya naman niya ang mamamatay. Isang desisyon na walang panalo. Paminsan-minsan, ang mga mata ni Jericho at Althea ay nagtatagpo mula sa magkabilang dulo ng pasilyo. Ngunit mabilis din silang nag-iiwas ng tingin. Napakaraming salita ang kailangang sabihin, ngunit walang tamang paraan para simulan. Ang mga sugat ay sariwa pa. Ang mga alaala ng sakit at pagtataksil ay masyadong malapit pa. Lumabas ang isang doktor mula sa ang mukha ay seryoso. Agad na napatayo ang lahat. He's stable for now, sabi ng doktor. The next 24 hours will be critical. Pero mukhang lalaban siya. Isang kolektibong buntong hininga ang ginhawa ang kumawala sa lahat. Ang pinakamasama ay hindi pa nangyayari. Habang bumabalik sa kani-kanilang upuan ang iba, naglakas loob si Althea na tumayo at lumapit sa lugar kung nasaan si Jericho. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay isang pagtapak sa mga basag na piraso ng kanilang nakaraan. Umupo siya sa bakanting upuan sa tabi nito. Isang upuan ang pagitan nila, ngunit ang distansya ay parang isang malawak na karagatan. Matagal silang hindi nagsalita. Tanging ang tahimik na paghum ng mga makina ng ospital ang kanilang naririnig. I'm sorry, basag ni Althea sa katahimikan. Ang boses niya ay halos isang bulong. Para sa lahat ng ginawa ko. Sa parke sa laro. Hindi ko dapat ginawa yon. Tumingin si Jericho sa kanya. Ang mga mata nito ay pagod at pula. Ako rin. I'm sorry. Sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng ginawa ko para saktan ka. Hindi ka isang bagay, Althea. At hindi ka dapat tratuhin na parang ganoon. Muli, katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mabigat. Ito ay isang katahimikan ng pag-amin ng pagtanggap. Ang mga sulat, sabi ni Jericho. Paano mo nahanap? Aksidente lang, sagot ni Althea. Sa ilalim ng mga lumang papel sa opisina ni Papa. Hindi niya alam na nandoon pa pala. Salamat, sabi ni Jericho. Salamat sa paglaban para sa katotohanan, kahit na alam mong wala na itong magiging epekto sa kumpanya. Ngumiti ng mapait si Althea. May mga bagay pala na mas mahalaga pa sa pera. Ngayon ko lang nalaman. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Kung saan kami pupulutin. Pero ayos lang. Hindi ko kayo pababayaan, mabilis na sabi ni Jericho. Aayusin ko to. Umiling si Althea. Huwag na, Jericho. Hindi dahil sa awa o utang na loob. Kailangan naming ayusin ito sa sarili naming paraan. Kailangan kong ayusin ang sarili ko sa sarili kong paraan. Naintindihan ni Jericho. Ang pagtulong niya ngayon ay hindi na makakatulong. Ito ay magiging isa na namang uri ng pagkontrol. Kailangan ni Althea na mahanap ang sarili niyang lakas, malayo sa anino ng mga ilustre at malayo sa anino ng mga diala. Hindi sila nag-usap tungkol sa sila. Hindi sila nangako ng kinabukasan. Ang tanging mayroon sila ay ang kasalukuyan, isang broking kasunduan ng kapayapaan, isang pag-unawa na pareho silang kailangang maghilom ng mag-isa bago sila posibleng maghilom ng magkasama. Bumukas muli ang pinto ng Isang nurse ang lumabas. Excuse me po, sabi ng nurse, nakatingin sa kanilang dalawa. Gising na po si Ines Diala. Medyo mahina pa po, pero may gusto siyang kausapin. Ako na, sabi ni Jericho, akmang tatayo. Hindi po kayo, sir, pigil ng nurse. Nag-atubili ito sandali. Si Yvette Althea Illustre daw po ang gusto niyang makita. Nagkatinginan si Jericho at Althea, parehong gulat. Bakit? Bakit siya? Nag-aalangang tumayo si Althea. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Ang halimaw na sumira sa kanilang buhay ay gustong makipag-usap sa kanya. Nag-iisa. Tumingin siya kay Jericho na puno rin ng pagtataka.
Tumango lang ito sa kanya, isang tahimik na senyas ng suporta. Huminga ng malalim si Althea. Ano man ang naghihintay sa kanya sa loob ng silid na iyon, kailangan niyang harapin. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto ng Athi, papasok sa lungga ng leon. Ilang buwan ang lumipas. Ang tag-ulan ay napalitan ng malamig na simoy ng Pasko, isang panahon ng pagtatapos at bagong simula. Sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa Quezon City, dalawang matandang lalaki ang magkaharap na nakaupo, nagkakape. Ang isa ay si Don Ricardo Ilustre, mas payat na ngayon ngunit may kapayapaan na sa kanyang mga mata. Ang isa naman ay si Don Felipe de Ala, nakaupo sa isang wheelchair. Ang kalahati ng kanyang katawan ay mahina pa dahil sa stroke, ngunit ang dating lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Ang pag-uusap nila sa ospital noon ay ang simula ng lahat. Humingi ng tawad si Don Felipe, hindi lang para sa tangkang pagsira sa pamilya Ilustre, kundi para sa 30 taon ng maling pagkamuhi. Inamin ni Don Ricardo ang sarili niyang mga pagkukulang. Ang dalawang dating magkaibigan ay nagsimulang pulutin ang mga basag na piraso ng kanilang nakaraan, hindi para ibalik ito, kundi para tuluyan na itong ibaon ng may kapatawaran. Ang Illustre Corporation ay hindi na naisalba. Ito ay nabili ng ibang kumpanya. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang mansyon sa Forbes Park ay naibenta na rin. Ang pamilya Ilustre ay nakatira na ngayon sa isang simpleng bahay, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ito ay isang tunay na tahanan. Samantala, sa isang maingay at masayang bakura ng isang community center sa Tondo, isang babae ang nakikipaghabulan sa mga batang lansangan. Ang kanyang tawa ay malakas at walang halong pagkukunwari. Ang kanyang damit ay simple lang, may bahid ng pintura at dumi mula sa paglalaro. Ang kanyang mukha ay walang makeup, ngunit ang kanyang ngiti ay mas maliwanag kaysa sa alinmang diamante. Siya si Althea. Pagkatapos ng mga pangyayari sa ospital, tinalikuran niya ang lahat ng bakas ng kanyang dating buhay. Nag-volunteer siya sa isang NGO na tumutulong sa mga batang mahihirap. Dito, sa gitna ng ingay, kaguluhan, at tunay na pangangailangan, nahanap niya ang kanyang sarili. Nahanap niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Teacher Thea, pahinga muna, sigaw ng isang bata. Naupo si Althea sa isang bangko, pinupunasan ang kanyang pawis, habang pinapanood ang mga bata na magpatuloy sa paglalaro. Isang anino ang tumabon sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Jericho. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at maong. Wala na ang mga bodyguard. Wala na ang imahe ng isang makapangyarihang si. Ang naroon ay ang lalaking may mga matang puno ng respeto at init. Hi, sabi niya, medyo nahihiya. Hi, sagot ni Althea, umiti. Umupo si Jericho sa tabi niya, iniabot ang isang bote ng tubig. Mukhang masaya ka rito. Sobra, sagot ni Althea, ang mga mata ay kumikinang. Dito, ako lang si Thea. Hindi isang Ilustre. Hindi isang prinsesa. Tao lang. Ako rin, sabi ni Jericho. Pinapatakbo ko pa rin ang kumpanya, pero sa ibang paraan na. Mas may puso. Iyon ang gusto ni Lolo ngayon. Nagkwentuhan sila. Tungkol sa mga bata. Tungkol sa kanilang mga pamilya. Tungkol sa mga simpleng bagay. Wala nang bigat. Wala nang tensyon. Tanging dalawang taong nagkakaintindihan ng hindi na kailangan ng maraming salita. Sa pagdaan ng mga linggo, ang pagbisita ni Jericho ay naging regular. Minsan, tutulong siyang magpintura ng mga pader ng center. Minsan, magdadala siya ng merienda para sa mga bata. Minsan, uupo lang silang dalawa sa bangko, tahimik na pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga gusali ng Maynila. Isang hapon, habang magkatabi silang nakaupo, hinawakan ni Jericho ang kamay ni Althea. Ang kanyang mga palad ay hindi na kasing gaspang noong una silang magkita, ngunit mayroon pa ring bakas ng pagtatrabaho. Ang mga palad ni Althea ay hindi na kasing kinis ng dati, ngunit mayroon na itong bakas ng pagtulong at pagmamalasakit. Althea, sabi ni Jericho. Hindi ko kayang burahin ang nakaraan. At hindi ko na rin susubukan. Ang mga sugat na iyon parte na natin sila. Sila ang nagturo sa atin kung sino tayo ngayon. Tumingin siya sa mga mata nito. Pero handa na akong magsimula ng bagong kabanata. Isang kabanata na isusulat natin ng tama sa pagkakataong ito.
Kung papayag ka. Hindi agad sumagot si Althea. Tumingin siya sa kanilang mga kamay na magkahawak, pagkatapos ay sa paligid. Sa mga batang nagtatawanan, sa mga simpleng pader na pininturahan nila ng magkasama, sa papalubog na araw. Ang tunay na yaman. Umiti siya, isang ngiting totoo, malaya at puno ng pag-asa. Jericho. Simulan natin ang bagong kabanata. Hindi na nila kailangan ng marangyang engagement party. Hindi na nila kailangan ng pag-aproba ng lipunan. Ang tanging kailangan nila ay ang isa't isa. Magkahawak kamay silang dalawa, habang ang araw ay tuluyang lumubog, nag-iiwan ng isang pangako ng isang bagong umaga. Ang pag-ibig nila, na sinubok ng kayabangan, dinurog ng paghihiganti, at muling binuo ng pagpapatawad, ay sa wakas natagpuan na ang tunay nitong anyo, isang pag-ibig na hindi nasusukat sa yaman, kundi sa sinseridad at kabutihan ng puso. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, maraming salamat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nagpapasalamat ako sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang samahan ninyo sa bawat pagtawa, pag-iyak, pagkagalit, at pag-asa ni na Althea at Jericho ang siyang nagbigay buhay at kulay sa kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang kanilang mga pinagdaanan, naramdaman ko rin ang bigat ng kanilang mga pagkakamali at ang tamis ng kanilang pagpapatawad. Isang paalala na tayong lahat, mayaman man o mahirap, ay may kakayahang masaktan at manakit, ngunit mayroon din tayong walang hanggang kakayahang magmahal at maghilom. Sana ay may napulot kayong aral mula sa kanilang kwento, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat sa yaman o katayuan, kundi sa kabutihan ng puso at sa tapang na aminin ang pagkakamali at magsimulang muli. Ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay isang pagpapatawad. Ito ay isang pagpili na bumangon mula sa mga abo ng nakaraan at magtayo ng isang kinabukasang puno ng pag-asa. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Paalam!